Magandang hapon po. Pag-usapan po natin sa ngayon ay yung kaibigan ko na mediaman at editor. Ang pangalan niya po ay si Orlan Mauricio. Originally, mga taga-Tarlac ito, taga-Ramos Tarlac. Pero doon na siya pinanganak sa Malolos, Bulacan. Ang tatay niya ay kapatid ni Attorney Batas Mauricio. So, Attorney Batas, I hope you could help me in fighting for justice for your nephew, si Orlan Mauricio. So, ang nangyari po dito ay matindi. I'll just put a brief summary before I present the videos. Number one, may nangyari po na kasuhan sa gitna ni Orlan Mauricio at ng gobernador ng Bulacan na si Daniel Fernando. Nagkasuhan ito na nagsimula sa kanyang pamumuna, sa kanyang mga sinusulat, sa kanyang Bulacan Metro News. At nakapublish din na maliban sa papel, ay pinapublish niya rin sa kanyang Facebook page ng Bulacan Metro News. At laging tampulan ng kanyang kritisismo si Gobernador Bakla Fernando, na nagsimula ito sa baha. Actually, grabe ang pagbaha sa Bulacan nang nagsimula na magkaroon ng airport na tinayo ni Ramon Ang. To cut the story short, naipwersa ni Ramon Ang kanyang airport doon sa panahon ni Duterte. So, siyempre, ginamit yung kanyang influence at sinuportahan din siya ni Ginoong Rodrigo Duterte na magkaroon ng prangkesa at makapagawa niya yung airport sa Bulacan. So sa tulong ng mga kanyang investors, kasama dyan ang Buscalis ng Netherlands, ay naitayo niya paunti-unti at nagtambak po sila ron sa Bulacan. At dahil sa tambak-tambak na po yan nangyari, sa totoo lang, yun ang tinuturo na dahilan kung bakit nagkabaha-baha. Pero isa pang mga dahil sa baha-baha na yun ay nagkaroon ng proyekto si Bongbong Marcos sa panahon ni Duterte, ay wala pang proyekto doon na baha-baha na flood control. Sa panahon na ni Bongbong Marcos nagkaroon ng flood control project sa Bulacan. At na nagkaroon ng flood control project, baha pa rin. So pinupuna siya ni Orlan Mauricio, sinisisi niya kay gobernador. Kasi unang-una, bakit pinayagan ng probinsya? Kasi pwede naman umayaw ang probinsya ng Bulacan sa pagpapatayo ng airport sa Bulacan. Nevertheless, natuloy, mga tambak-tambak at nagkaroon ng baha. So, ang isa sa pinupuna ni Orlan Mauricio, editor to siya, experienced editor sa dyaryo, ay marami namang pundo. Meron siyang 200 million na confidential fund. Hindi malaman kung saan ginagastos. 200 million kada taon, mas matindi pa, mas malaki pa sa 125 million na pundo na binigay ni Bongbong Marcos kay Sara noong 2022, noong December 21. So, walang paliwanag kung saan napunta yung 200 million a week, a month, a year. Wala man lang resulta na ipinakita. Halimbawa, na nawala ang droga, kasi pwede mong gamitin ang confidential fund para magkampanya kalaban sa droga, para malalaman mo kung sino mga drug lord, para malalaman mo kung sino nagbebenta, at para malalaman ng mga pulis kung paano mag-operate. Siyempre, kasama ang PIDEA. Ngayon, pwede rin yan magamit sa tinatawag na tinatawag na rebellion. May rebellion ba sa Bulacan? I suppose na hindi naman kilala ang Bulacan na may mga NPA rebels. Wala nga rin sila din imailip. Walang imailip kasi iminilip. Although iminilip ay government side na at wala rin yung BIF
EBIAF at saka yung mga ISIS na mga inspired na mga mga grupong mauti. Sa Bulacan wala po. Anyway, bakit kailangan pa magkaroon ng 200 million kada taon na confidential fund? Tinatanong ni Orlan yan. Hanggang ngayon na nag-usap tayo, every year may 200 million. Hindi ko lang alam bakit hindi niyan sinisita ng mga bukal ng Bulacan. At kakampi man yan yung vice governor ng Bulacan. Na asawa niya ata yung taga sex bomb girls. So anyway, dumating sa punto na si Bulacan Gobernador ay nagalit sa isang jeep sa istribo nakasulat sa ikaunlad ng bayan, kalibugan ay tigilan sa Bulacan. So kaunlad ng Bulacan, dito nag-react si Governor Fernando na pinatawag niya yung may-ari ng jeep at driver at pinagalitan niya. So napuna rin ito ni Orlan Mauricio. Hanggat sa nasabay sa baha, hindi niya na-solve ang baha. So tapos nasentro doon ang usapin sa yung may-ari ng jeep. So ngayon sinasabi ni Orlan sa kanyang panunulat sa kanyang editorial na bakit siya magalit. Unang-una, sa totoo lang ay tinitingnan ito ni Orlan na bakla si gobernador kasi walang asawa, no? Walang baog o walang tinawag din na baog kasi walang anak at walang asawa, tinawag na bakla. So, pero ang pagkasulat ni Orlan Mauricio ay sinasabi niya for general application to all men. Sa lahat ng lalaki na walang asawa ay pwede mo sabing bakla. Sa lahat ng mga lalaki na walang anak ay baog. General application. Nagalit, na-offend. So, Bulacan Governor thought it was ascribed to him, kaya nagalit siya. Ang ginawa pa nga niya yung abogado niya, yung legal officer niya sa kanyang probinsya, sa Bulacan, ay inutusan niya sulatan si Orlan Mauricio ng tinatawag na cease and desist order. Saan ka makakita ang abogado ng probinsya sumulat sa isang editor, newsman, na patigilin siya maglimbag ng kanyang dyaryo na weekly newspaper na Metro News, Bulacan Metro News, at saka patigilin sa paglagay sa kanyang Facebook page tungkol sa balita na nailabas sa Bulacan Metro News. Akalain mo meron ka na palang kapangyarihan ng cease and desist order. At for all you know, Attorney Manalo, that is subject to disbarment. Kasi walang batas na ganun at bawal mo sasabihin na ganun dahil alam mo bilang abogado, alam mo po sa Section 4, Article 3 ng Constitution na nagsasabi, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, nor the right to peaceably assemble and to petition the government for grievance. So, hindi rin magawa ng batas na kulli. Kaya, napansin niyo, bawal ang pulis na magbitbit ng baril pag may rally. Ang binibitbit ng nila ay yung transyon na taming na gagamitin na pang tulak sa mga rallyista. Kaya diyan mo nakikita bakit bawal magbitbit ng baril tuwing may rally. So, having said so, nangyari na ito, kinasuhan ng libel ni Mr. Daniel Fernando si Orlan Mauricio at ito po ay nakabinbin ngayon sa Branch 102 ng Malolos City Regional Trial Court. Matindi pa dyan, yung magpresenta pa lang, uupo pa lang sa testimonya si Governor, mga 3 beses na postpone kasi gusto niya lang mag-remote hearing, video conference lang siya. Ayaw naman ni Orlan, gusto niya dapat doon ka, matapang ka, gobernador ka, marami kang gwardiya, anong kinatatakutan mo, bakit hindi ka sisipot sa korte? Ang gusto mo doon ka sa opisina mo sa governor's office na magtitistigo sa video lang. Siyempre, daming mga coaching dyan, naayawan ni Orlan na may mga coaches dyan na hindi nakikita sa video.
So kaya ngayon nung bandang huli ay nagsampa si Orlan Mauricio ng motion to dismiss the case and motion to quash the case. Bakit? Anong rason? Kasi nalaman pala ni Orlan na yung lahat ng mga judges sa Malolos ay tumatanggap ng malaking allowance mula sa probinsya ng Bulacan. Kagaya niyan sa Muntinlupa, tumatanggap ng 30,000 kada buwan ang mga judge mula sa City of Muntinlupa. Kaya nakakaasar, napaka-ipokrito ng isang judge na magpapatuloy ng tatayo na judge. Ang umakusa ay yung taong nagbibigay sa kanya ng allowance. Tingin ko mga 20,000 a month ang binibigay ni Governor Papa Fernando sa kanyang probinsya doon sa mga judge. Kasama din yung judge na kung saan may kinasuhan niya si Orlan. Yan ang punto ni Orlan. Nagkaroon ng conflict of interest sa judge. Siyempre, on the other hand, tumatanggap ang judge ng pera. On the other hand, mayroon siyang obligasyon na ipapatupad ang katarungan. So, ang tanong ngayon, paano mo mailalagay ang sarili mo na ikaw ay judge na may ipapatupad mo yung katarungan na kahit tumatanggap ka sa isang nag-aakusa. So, gusto mo ipapanalo mo na ngayon si gobernador. Di ba? So, kahit na walang ebidensya si gobernador sa libel case, papanalunin mo. Di ba? Judge Badillo, I'm calling out Judge Badillo. That is the height of all hypocrisy. So ngayon, ang katwiran nila ng lahat ng judge, pati si Judge Kembao dyan sa Muntinlupa, tinatanggap naman daw nila yon nasa local government code naman na pinapayagan naman ang mga local LGU na magbigay ng allowance sa mga judges. Yan ang katwiran nila. Although meron. Pero kung ako tanungin mo, kung magre-refer tayo sa Section 1, Article 11 ng Constitution na nagsasabi, public office is a public trust, all government employees and officers must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with justice and patriotism, and live modest lives. Judge, alam niyo ba yan? So, ibig sabihin, paano ka makapag-render ng integrity, na may integrity, kung tumatanggap ka ng pera mula sa gobernador at saka sa mayor, si Judge Cambiao. Kinakasuhan si Felix Berto Mangada naman, na isang vlogger, kinasuhan ni Mayor Ropi Biason. Kinasuhan din ni Councilor Allen Ampaya, Allen Presnedi Ampaya, at kinasuhan din siya ng administrative officer ng city na si Alan Cachuela. Ginagamit din yung kapangyarihan niyo. Ngayon, natural na yung prosecutor's office kagaya sa Bulacan ay magdidesisyon na mayroong probable cause laban sa kinakasuhan dahil tumatanggap din ang mga prosecutor ng pera, ng allowances. So tama ba yan? Unconstitutional yan dahil labag po yan sa utos ng Constitution sa Article 11, Section 1. Paano ka magiging integrable? Paano ka magiging loyal kung tumatanggap ka ng pera mula sa mayor? At ang mayor at ang gobernador ay nagsampa ng kaso sa isang tao at ang obligasyon may bibigyan ng justice. Ganon ang katayuan ng judge at mga piskal ay pareho na dapat nag-inhibit kayo. Oo, nasa batas pero unconstitutional. Tapos may isa pang batas na kumukontra dyan. You should not place yourself under Republic Act 6713, you should not place yourself in any circumstance of conflicts of interest. Tapos ginawa nyo, kaya mo bang i-acquit si Orlan Mauricio, Judge Badillo? Kaya mo bang i-acquit si Felix Berto Mangada, Judge Kembao? Naalala ko yan nung ako pang naghahawak ng kaso, si Ben Hines, kinonvict mo, Judge Kembao. Wala kang ebidensya, kinonvict mo. Dahil ang kumakaso ay yung dating hepe ng Muntinlupa City Police.
At yan po ang katibayan na hindi mo kaya silang tanggihan, na hindi nyo kayang i-acquit ang mga akusado sa libel. So, let's go to Orlan Mauricio. Dahil sa ganun po, nangyari, nakapag-presenta din naman ng ebidensya ito testimonya si Governor, pero wala rin. Ang usapin lang, sinasabi lang ni Orlan, ganito, may libel ba dyan sa sinasabi niya? Ang lahat ng mga lalaki na walang anak ay baog. Libel ba yun? Para kay gobernador? General application. Tapos sinabi, ang lahat ng lalaki na walang asawa ay bakla. Libel ba yun, gobernador? Judge Badillo? Kayo mga prosecutors, sa city prosecutor, bakit nyo inaproba na may probable cause? Despite sa utos ni Boying Rimulya na simula ngayon, ang pwedeng ikaso sa mga korte natin ay yung kaso lamang na mayroong ebidensya. Na kung pagsama-samahin mo lahat ng ebidensya, dapat malakas at pwedeng mo masasabi na may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Anong ibig sabihin naman ng tinatawag na prima facie? Ang prima facie, ibig sabihin, pag may ebidensya laban sa akusado, pag tiningnan mo mga ebidensya, at kung hindi na magdepensa ang akusado, ay guilty na siya. Ganon pong prima facie evidence. Example, para maintindihan ninyo po mga kabagiliw ko ito kapakinig. Ganito po yun. Halimbawa, may isang tatao, ito si Perny Pinto, senior. Halimbawa, nahuli siya sa kalsada na may dalang baril. So, ang kaso niya ngayon sa krimen is illegal possession of firearms. Pagkatapos, dagdag pa na kaso kung election period, may kaso pa siya na gun ban. So, wala siyang ipinakitang exemption sa COMELEC. Ibig sabihin, kung hindi siya makapagpakita ng kanyang ebidensya, guilty na siya. Halimbawa, sa panahon kay Perny Pinto Sr., nahuli siya, wala siyang naipakitang lisensya. Pero during the trial, pinakita ng lisensya niya, nakalimutan niya sa kalsada, acquitted siya. Pero kung hindi niya mapakita, at kung hindi siya sasagot, ay guilty na siya. Yan ang prima facie evidence. Kung paano naman, bakit dugtungan niyo pa with reasonable certainty of conviction? Dahil may sitwasyon ba kahit na may ebidensya, baka magigilty kasi walang original copy. Ganon po nangyari. Now, may nangyari noong January 24, 2024. It so happened na may pulis na si Sergeant Kasaway, Rolando Kasaway at ang pangalan nun, na it turned out binaril siya noong 6 na beses at binaon siya sa lote na may septic tank at natagpuan siya January 24 yun, natandaan mo. At natagpuan ang kanyang katawan noong January 31, alas 3 ng hapon. So, yan ang tingnan nyo. Nagkataon naman, yung lote na yung kung saan natagpuan sa septic tank na yun, ay nasa likod ng bahay ni Orlan Mauricio. At dahil yan, control ni gobernador, yung mga pulis na gumagalaw, dumiskarte kagad yung provincial police director ayon sa utos ni gobernador. At dinamay si Orlan Mauricio. Yan, see how the systematic this press freedom can be suppressed. Ganun po yun. Nag-umpisa lang ito sa away ni gobernador, kaya dinamay si Orlan Mauricio sa kaso na hindi naman siya Ngayon, ang basihan ng kaso nila, bago ipresenta mga ebidensya, ay 2 extrajudicial confession o pag-aamin ng 2 testigo. Pag sinabi mo pag-aamin, ang ibig pong sabihin, mahal ko na tagapakinig, ikaw ay kasama sa krimeng pagpatay. Kasi ang pinag-usapan natin po yung krimen ng murder. Yung murder sa police officer na si Sergeant Kasaway. Tingnan ko nga apelido ng first name ni Kasaway. Dali lang
para dire-diretso tayo. SSGT Kasaway found dead on January 24 in Bulacan, Malolos. Renato Kasaway. Si Sergeant Renato Kasaway. Okay? So, dahil doon sa murder sa kakwan ni Sergeant Renato Kasaway, ay dinamay si Orlan Mauricio. Okay? Yung lote sa likod niya ay ibang tao may-ari. Likod ng bahay niya. Ang bahay niya, may bahay siya dito. Ngayon, nagkataon dito na ayon sa kwento, may isa lumabas na 2 testigo ay yung 2 testigo hindi nagbanggit na nakita nila ang kung sino pumatay. Hindi nila binanggit ang actual na patayan na nakita. Ang binanggit lamang nila ay yung after the fact, pagkatapos na namatay at may nilibing, yun ang binabanggit nila. Pero hindi nila binabanggit si Orlan Mauricio na kasama sa pagpatay. Hindi nila binabanggit yung anak ni Orlan Mauricio na si Oliver Paul na kasama sa pumatay. Bagkos, binabanggit ng dalawa na yung 2 Mauricio ay nag-utos kung paano sa paglilinis, sa pagtatago ng bangkay. Ganon po ang pagbanggit. Ngayon, tinawag nila na extrajudicial confession, pero wala namang inamin na sila ay involved sa pagpatay sa pulis. So in other words, hindi yun extrajudicial confession. Iyon po ay testigo lang, ibig sabihin, aligasyon lamang ng kuno testigo. Ngayon, pag in-apply mo na istrikto yung batas ng ebidensya, na nagsasabi, number 1 rule dyan, kapag pagdating sa mga testimonya, ay ang ginagamit ko na nag-apply ay res inter alios acta. Ang prinsipyo po ng res inter alios acta ay nagsasabi, hindi mo po pwede na itatali ang isang tao dahil lamang may isang tao na nagsasabi na nagtuturo na siya ang gumawa ng krimen. Hindi pwede kung iyan ang pagbasihan. Kailangan po may pakita nung nagsasabi na may connection silang dalawa. Pareho sila, kakutsaba sila. May konsabahan na nangyayari at kasama. Pero ang ebidensya ng konsabahan ay hindi dapat manggaling sa kanyang salita. Dapat manggaling sa hiwalay na ebidensya. Ano yung hiwalay na ebidensya? Maaring text message. Hiwalay na ebidensya yun. Doon makita sa palitan ng mensahe, mababasa mo ngayon, malalaman mo kung mayroong kutsabahan. Pero dito, sa 2 extrajudicial confession kuno, ay wala ka makikita na ibang ebidensya na binabanggit para magsasabi na totoong sinasabi niya laban sa mag-ama na Mauricio. Ipapakita ko sa inyo. Pero ibig sabihin po, hindi mo siya pwedeng idamay. Dahil dito, ginagawa na po na dahilan at alam mo, hinuli pa ng pulis. Ang batas naman sa paghuli ay kailangan masunod mo, it's either sa isa sa 3 na sitwasyon. Sa ilalim po ng Section 5, Rule 113 ng Rules of Court, nagsasabi, pwede ka makahuli ng isang tao, arestuhin mo kung, number 1, nahuli mo sa akto na gumawa ng krimen. Pwedeng manghuli dyan ang pulis, operatiba, o kahit pribadong tao kung kaya niya manghuli. Number 2, ay kung ang nanghuli ay alam niya ang pangyayari ng personal. At pag sumahin mo ang lahat ng pangyayari, ay may rason siya magsasabi na malamang ang pumatay na tao ay yung kanyang huhulihin. Yan ang pangalawang sitwasyon na pwede ka manghuli. Kung minsan tinatawag namin yan na hot pursuit arrest. Ang pangatlong sitwasyon kung kailan ka pwede manghuli ay kung ang taong nakita mo sa labas ay alam mo na nakakulong pala yan sa Muntinlupa at nakita mo nakalabas, pwede mo siyang hulihin. Ganun po
ang tatlong sitwasyon na pwede ka manghuli. Ngayon, itong anak naman ni Orlan Mauricio ay hinuli noong January 30. Tandaan mo, petsa, January 30, alas 11. January 30, alas 11. Mamaya ipaparinig ko sa inyo ang video. Tapos, ang nalaman ang murder na nakita ang katawan ng, kumbaga, na-discover ang murder nung makita ang katawan ng pinatay. Nakita ang katawan ng pinatay nung alas 2:30 ng hapon ng January 31. So, paano mo masasabi na may krimen na nangyari nung January 30, hindi nyo pa nakita ang patay? Nakabaon pa sa septic tank. Hindi mo masabi, kahit may nagkwento pa sa'yo na may pinatay dyan, hanggang hindi mo nakita ang patay sa septic tank, hindi mo masabi na may krimeng murder na nangyayari. O, ngayon, bakit ninyo hinuri yung anak ni Orlan Mauricio ng January 30 na hindi pa nakita ang patay? Kataka-taka, no? So, ngayon, si Orlan Mauricio ay hinahanting ngayon ng mga Bulacan Police, ng mga provincial police. Bakit? Wala na kayong katwiran kasi lampas na January 30 na hinuli ang anak niya. Tapos January 24 nangyari ang krimen. Ano na ngayon? February 7? Lampas na po, hindi nyo na siya pwede huliin si Orlan. Kaya lang, nagtatago pa rin si Orlan sa takot niya kasi willing naman na maglumabag sa batas ang mga pulis kasi utos ni Gobernador Daniel Fernando. Yan ang problema sa bayan natin, kababayan ko. Hindi natin maasahan ng 24 hours a day, 7 days a week, ang ating mga pulis. Kapag nagpapagamit sila sa mga politiko, nilalabag nila ang karapatang pantao ng mga tao. So dapat dito, nagsampa na lang sila ng reklamo laban kay Orlan Mauricio sa tinatag namin na regular filing. At dahil wala silang katwiran sa paghuli sa anak ni Orlan Mauricio, dahil hinuli na ito sa Kalumpit, Bulacan. Hinuli sa pinasok ang bahay niya doon at nagsumbong ang manugang ni Orlan Mauricio, tumatawag sa kanya habang pumapasok yung mga dibaril na tao at kinuha ang kanyang anak. Na sa kabutihan ng Diyos, niloob ng Diyos na na-record ang pagtawag. Ipakita ko sa inyo. So, pero bago ang lahat, ipakita ko muna yung mga balita na nangyari. Ito po. Video file. Veteran journalist na si Orlan Mauricio na dinadawit sa pulis na tinapon naman sa septic tank sa Bulacan, nagpasaklolo sa Commission on Human Rights. Detalye ng balita mula kay Radyo Manchete, Mike Guyagoy. Mike! Radyoman Elmar, pumasok na nga ang Commission on Human Rights sa kaso ng veteranong periodista na si Orlan Mauricio dahil sumunod walang basihang pagdadawit sa kanya at sa kanyang anak na lalaki sa brutal na pagpatay sa pulis na itinapon sa septic tank sa Malolos, Bulacan. Ito'y matapos na makipag-ugnayan ng Presidential Task Force on Media Security sa CHR dahil sa nakikita mo nito na malinaw na panggigipit sa mga mamamahayag na bumabatiko sa ilang opisyal ng gobyerno. Sa panayam ng piling miyembro ng media, umalma si Mauricio matapos siyang isangkot sa naturang krimen, kaya yung nauna na umanong may umaming gunman sa naturang pangyayari. Duda si Mauricio na may kumukumpas na mataas na opisyal ng Bulacan dahil sa lantad siyang kritiko ni Bulacan Governor Daniel Fernando. So ang puntos dito ni Orlan Mauricio, nahuli na yung pumatay at wala namang binanggit na sa affidavit ang huling pinatay. Walang ginawang affidavit. Wala siyang tinuro kung sino ang kasama niya sa pagpatay. Bagkus, may dalawa lang na nagsasabi na tinatawag na extrajudicial confession na hindi naman kasama sa pagpatay. So, null and void yun
bilang extrajudicial confession. Kasi para matanggap na extrajudicial confession, dapat kasama ka sa pagpatay. Ito hindi eh. Sa deklarasyon nila, hindi sila kasama. So pakinggan natin itong balitang ito. Ito po yung nakita ninyo, ito po yung binlater sinulat ni Orlan Mauricio noong January 30 at pumunta siya sa Kalumpit Police Station at sinabmit yan bilang blatter. At yung nakita mo kanina na police Siya ng Bulacan dahil sa alam ng piling miyembro ng media yung police na nagtanggap ng blatter niya sa Kalumpit. Okay, ulitin natin. si Mauricio matapos siyang isangkot sa naturang krimen. Kaya yung nauna na umanong may umaming gunman sa naturang pangyayari. Duda si Mauricio na may kumukumpas na mataas na opisyal ng Bulacan dahil sa lantad siyang kritiko ni Bulacan Governor Daniel Fernando. Tingin ko po panibagong harassment na naman po. Ito naman, si Orlan Mauricio, yung si hindi, Oliver Paul, ito yung anak niya kanina. Ito yung anak niya. Tingin ko po Yan ang anak niya na hinuli nung January 30 na kahit walang personal knowledge sa mga pulis, hinuli na lang nila ito. Dahil lamang sa tinatawag nilang extrajudicial confession na nagbanggit ng pangalan niya, hinuli nila. Nakalimutan ata ng pulis na hindi pwedeng tanggapin na ebidensya yung pag-aamin hanggat gamiting ebidensya laban sa ibang tao na hulihin mula sa pag-aamin kapag ang nag-aamin ay walang ipinakitang ebidensya na hiwalay na magkakutsaba sila ni Oliver at saka ni Orlan. Panibagong harassment na naman po ito ni Gobernador Fernando dahil iginigiit po yung involvement ko rito at tong anak ko. Wala naman po akong kasalanan doon sa nagbarilan dahil may confessed gunman na po na siya po ang bumaril doon sa pulis. Ano po kasalanan ko ron? Porque ba malapit yung pinangyarihan doon sa bahay namin? Involved na agad ako. Yung anak ko nga po walang kinalaman. Ako po hindi ko kilala yung namatay, hindi ko kilala yung bumaril. Bakit po ako pinipilit na idawit dito sa isang napakabigat na krimen? Yan po ang pinagtataka ko, yung naglabasan sa dyaryo, binanggit lang yung nagpatayan, tapos sunod-sunod puro pangalan ko na, veteranong newsman, may kinalaman at ako daw ang may-ari. Hindi po ako may-ari, meron kaming dokumento galing sa Malolos City Assessor's Office na hindi po ako nagmamay-ari nung lugar, yung bakanting lote kung saan natagpuan yung bangkay nung namatay na pulis. Batay sa record ng Malolos City Police, January 24 na mawala si Police Corporal Kasaway habang January 28 naman ang umamin ng suspect sa isang pulis na si Abalos na siya ang tunay na pumatay o na siya ang pumatay habang January 31 naman na matagpuan sa septic tank ang labi ng pulis. Ipinagtataka ni Mauricio kung bakit bago pa ma-recover ang bangkay ng pulis ay inaresto na ang kanyang anak na si Oliver Paul. Paano magkaroon ng personal na kaalaman sa pulis na umaristo sa anak niya noong January 30 kung ang patayan ay nangyari ay na-discover noong January 31? Grabe. Sa kanya nagpadala na ng mga special investigator ang CHR upang imbestigahan ang sinasabing pag-torture sa anak ni Mauricio para aminin lamang na siya nag-utos sa pagpatay sa pinatay na pulis. Kasama sa Quezon City, Radyo Man 7, Mike Buyago Tatak. So anyway, yan po yung balita, no. Pakinggan muna natin yung balita na ginawa sa ibang dito sa News 5. Isalang natin ang balita ng News 5. News 5, makigamit po ko ng inyong balita. Yan ang balita sa News 5. Pakinggan po natin. Ito yung makita mo CCTV ng mga pumatay. Umabot na sa 7 ang mga suspect. Yan po, yan mga pumatay. Nakita nyo yung dalawang yan? Inaresto kaugnay sa pulis na isinilid sa septic tank sa Bulacan. 4 naman ang patuloy na tinutugis, kabilang isang mamahayag Yan. na tinangka umanong pagtakpan ng krimen. Nasa frontline ang balitang yan si Brian Castillo. Nagpalipat-lipat ng lugar bago tuluyang naaresto ang gunman sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway. Siya ang pulis na sinemento sa loob ng isang septic tank
sa Malolos, Bulacan noong January 31. Sabi ng Bulacan Police Provincial Office, Ha? Bulacan Police Provincial Office. Ba't nakialam ka? Trabaho ng malulos pulis yan. Bakit nakialam ka? O yan ang unang problema mo. Dahil utos ni Gobernador Fernando? mukha raw tatakas pa ulit ang sospek na naaresto ng mga tauhan ng Tagum City Police sa Davao del Norte. At Tagatagom pala yung bumaril, ha? mukhang may balak pa raw siyang mangibang bansa. In his possession is during the Ay, Marcelino, dapat kasuhan ka. Ba't nakialam ka sa trabaho ng malulos pulis? time of arrest, dala po niya yung kanyang passport. From Bulacan, he went to Manila. Garciliano pala, anak ibig sabihin kamag-anak ito ng kurap na election commissioner, si Virgilio Garciliano. Sumakay po siya ng aeroplano going to Cebu. And then from Cebu, nag-byland po siya going to Dumaguete City. Then from Dumaguete City, byland also, nagpunta siya ng Misamis, Lanao, and Tagum City. Sa ngayon, 7 sospek na ang hawak ng mga pulis. Lahat sila kasama diyan yung anak ni Orlan Mauricio, hinuli nila. positibo sa drug test. Habang 4 pang sospek ang patuloy na tinutugis, kabilang ang isang mamamahayag na ama ng isa sa mga naarestong sospek. Bagamat hindi raw direktang sangkot sa pagpatay ang ama, sinubukan daw niyang itago ang krimen na nangyari sa bahay ng kanyang anak. Pinuntahan po nila yung tatay kasama yung anak to inform the father na mayroon pong namatay doon sa Ay kung nag-report pang tatay nung January 30 sa pulis, bakit niya itatago niya kung totoo man niyang kwento? vicinity nila. Medyo nagalit nga po yung tatay. Oh, pero ba Tinanong- ikaw tatay ka? Tapos sabihin sa iyo na may nakatago na bangkay diyan sa likod ng bahay niyo? Ganun ba magiging reaksyon ng tatay? Magagalit sa tapos tingnan po pakinggan. ng anak at saka ng mga kasama niya kung anong gagawin. And according to him, is tanggalin doon kasi mangangamoy. Tama ba may tatay ba na ganun? Sabi tanggalin niyo kung ako tatay isusumbong ko yan. Yan ang Sa actual barilan hapon pa. kuha ng CCTV na ito noong January 24. Pero naririnig lang ng mga tricycle drivers diyan. 6 na sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa terminal ng tricycle na ito sa Barangay Mohon. Base sa video, bandang 10:40 ng umaga, narinig ang mga putok ng baril. Napabalikwas naman ang mga tricycle driver. Matapos niya, 2 lalaki ang lumabas mula sa bahay kung saan narinig ang putok. Sila. Makalipas ang 1 linggo, natagpo ang patay si Kasaway na sinemento at tinambakan pa ng basura sa loob ng septic tank. Tadtad din siya ng bala at naaagnas na. Sa ngayon, trabaho bilang pulis pa rin ang pangunahing motibong tinitignan sa pagpatay kay Kasaway. Lalo't lahat ng naarestong sospek ay sangkot umano sa bentahan ng iligal na droga. Nahaharap sila sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, So, yan ang nangyari, no? So, let us now go to ipresenta ko kayo ngayon sa inyo ngayon ipresenta ko muna sa inyo ngayon yung tinatawag na shall I do it? Anong time na ba? So, ang oras na 38 pag 40 minutes, mag-out muna ako. Magbablog ako kasunod dito at ipresenta ko naman siya, balik kayo. At ipresenta ko po yung mga ebidensya ng mga pag-amin at iba pang mga ebidensya. Babasahin natin isa-isa. Maraming salamat po. In 5 minutes, balik po kayo. Balik. Magbati muna siguro ako, no? Si Benmar Huerte. Tapos Brent Santos. Magandang hapon, Dr. Toto. Si Galaxy. Maya pagat panapon. O mga kabalen. Maya pagat panapon. May magamalim sa mga kabsat ko. So, as long as ongoing ang crime, yan, pag ongoing, pero hindi ito ongoing, itapos ng crime nang huli ka pa. Katoto, shout out from Divisoria. Okay, salamat Elcid. Pablo. So sino pa? Si Yenel Dueñas from Dinalupihan. Magandang hapon. Tapos si Milen SJ sa Singapore. Tapos si Charlie Whiskey, bakit ganun ang title ng show mo? Bitayin nila o patayin nila ako, yun ang sinasabi. Nalipat na sinabi sa akin, nag-usap po kami kanina ni Orlan Mauricio at
ipinapatay na daw siya. Kaya siya nagtatago. Okay? Vernie Pinto Sr., mine, tapos Virgie Piquero, Swiss she, watching from Geneva, Switzerland. Wow. Lance Matthew Sabido, Sir Idol, salamat po. O, yan lamang po at maraming salamat. Balik po kayo after 5 minutes at ipipresenta ko na yung mga ebidensya.